Nasabi ko na kanina na gagawan ko ng paraan yung utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat, General Guzman. At ang ating Vice Mayor, naririto. Kasing ganda ng mga pulis na babae natin sa lungsod ng Maynila. At mga poging, kamukha ni Joaquin, na pulis. But anyway, kidding aside, nasabi ko na kanina na gagawan ko ng paraan yung utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. 26 million ang utang sa inyo. Nagkompromiso na ako kay General Guzman at sa mga opisyalis ninyo. May awa ang Diyos. Bigyan nyo lang ako ng konting hingahan dahil nabulunan ako Negative 11 billion na yun Pero first things first. No, yun naman ang akin. At yung ibang kakailanganin ninyo, may inuuhan ako, may iba naman ipanghihingi ko. Tapos yung mga ipatutupad, alam na rin ng inyong general, aabisuhan na rin kayo ng inyong mga opisyalis. But of all these things, let's focus on two things. The basic one. Ito yung pinakamadali. Linisin ng Maynila ng kadugyutan. Pangalawa, magkaroon ng kapanatagan ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila. So, yung pangalawa, kailangan ko kayo. I cannot do it alone. Although, you may see me kasama ninyo hanggang madaling araw. I just want to ask, I hope I'm not asking too much, medyo mag-extra effort lang tayo na walang lugar ang mga tolongges sa lungsod ng Maynila dahil nakahanda lagi ang Manila Police District dito. And I will be with you all the way. And let your officers explain it to you later on. But for the meantime, mag-ingat kayo. Pag-ingatin ninyo ang inyong mga sarili rin. Tatandaan ninyo, tayo'y nagbibigay ng kapanatagan, kaayusan sa ating minamahal na lungsod at mamamayan ito. Pero kung gaano kahalaga yung tungkulin natin sa taong bayan, gusto kong iparamdam sa inyo, mahalaga din sa akin ang buhay nyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili dahil sigurado ko habang nagkukwentuhan tayo dito, may nag-aalala sa inyong anak. May nag-aalala sa inyong asawa. May nag-aalala sa inyong pamilya. We will not tolerate criminals. Kung gusto nilang sumabay, kaya ba natin sila sabayan? Then, at least, ako na ang nagsasabi, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. We will be with you in our own little way, tulong-tulong. Together, we can make Manila great again. Thank you. Thank you very much for your visionary leadership and steadfast commitment. Muli palakpakan po natin ang Mayor. At syempre palakpakan din po natin ang ating napakagandang Vice Mayor, Angela Lay Chi Atienza. May utang ang Manila sa allowance ng MPD. Magkano? 26 million. Ilang buwan? A few months. Since last year nga. But sabi ko nga kay General Guzman at 10 ng mga men and women uniform personnel and non-uniform personnel of the Manila Police District, gagawan ko ng paraan sa lalong madaling panahon. Makakaasa sila? Ako gumawa ng batas na yun nung araw Oo, talagang
gusto kong gawin yun kahit papano makabawas man lang sa gastusin ng pamilya ng mga pulis. Alam mo naman na siyempre, una, delikado ang kanilang trabaho. Yung konting porbetsyo man lang na maibigay ng syudad ng Maynila, to some, medyo kahit papano, may ibsan yung kanilang tustusin. Clarification lang, yung 26 million na utang, sahod ng mga polis. No, allowance, city allowance yun. Unique kasi ang Maynila. I don't know with others, no, but in Manila we started it na ang lahat ng lespo rito ay may allowance na natatanggap sa syudad. Tulong lang ba? Sure. Well, basic pa rin. We went back to what we have done before na maaring yung mga kriminal, yung mga tolongges, patuloy pa rin nilang gagawin yung kanilang mga masamang gawain or balakin sa mamamayan ng lungsod ng Maynila at sa mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. Sabi ko naman kay General Guzman at 10 ng kanyang mga kasamaan, kung hindi natin sila nahuli ng aktwal, we make sure hahabulin natin sila kahit saan man sila naroon. Sabi ko sa kanila, ang very specific ang tagubilin ng pamahalang lungsod ng Maynila. Talupan ninyo ang Pilipinas kung saan man sila magtago. Basta ginawa nyo ang krimen sa Maynila, we'll go after you. As like what the saying goes, you cannot escape the long arm of the law. So I would suggest, don't do it here. Or maybe you can change, maghanap tala sila ng trabaho, ng hanap buhay na parehas. But I think through the leadership of General Guzman and the men and women officers, uniform personnel of the city government will really gonna go after them. And ito po, yung pong mga nabiktima sa Road 10 na truck driver, biyahero, private vehicles, noong mga nagdaang buwan, nagdaang taon, maaring hindi kayo nakakuha ng hustisya sa takdang panahon, nagtagubilin po ako lahat ng gumawa ng krimen na hanggang ngayon maaaring pinagtatawanan ninyo ang lungsod ng Maynila. I ordered the full force of the Manila Police District through the leadership of General Guzman na hanapin yung mga taong tong nakuhanan ng video, nakuhanan ng muka. So this is our message to the victims. Maaring hindi kayo kagad nakatikim ng hustisya, pero sa maliit naming kaparanan bilang lungsod ng Maynila at Manila Police District and the City Council through the leadership of Vice Mayor Chi, hahanapin po sila namin ngayon. Mayor, yung curfew, citywide curfew, Yung citywide curfew, ang enforcement unit ay police. Pero ang katulong ng police ay ang Manila Social Welfare Development through Director J. De La Puente. I-implement na po ang curfew sa Maynila. I hope, medyo tulog na lang kayo, lalaki pa kayo. Yeah? Ayan, ano pa po ba yung ibang marching orders mo sa MP, sa pamunuan ng MPD, bukod po sa paghahabol sa mga kawatan sa hotel? Sa amin na lang yon. Basta may mga bagay na napag-usapan kami among ourselves. But the general is we want peace and order in the city. I made that commitment. Chichi, Atienza, and our party mates in the last campaign, we committed ourselves on two basic problems ng taong bayan. Lilinisin ko ang Maynila, aalisin ko ang kadugyutan ng Maynila. At bibigyan natin ng kapanatagan ng pamumuhay ang mamamayan sa lungsod ng Maynila. So these are the two basic things that so far, awa naman ng Diyos, with regard to the first one, which is yung basura, gusto ko lang kayong i-update kanina, masasabi po natin, mga nasa 60% na raw po
ang nakolektang basura na nasa kalsada. But we all know, bukas ang umaga, may bagong set ng basura. Rest assured to the people of Manila, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, mga batang Maynila. Hopefully, before the end of the week, matapos na yung garbage crisis natin sa lungsod at mag-normalize na. That's our first goal, mag-normalize ang koleksyon ng basura sa Maynila. Tama po ba? 60%? 60%. Yung nakita ninyo. Yung nakita ninyong basura. Whatever you saw, whatever been reported by the media, at least as of kanina, ang report na sa amin ng DPS at kasama ang MMDA na tumulong sa Maynila ay nasa 60% na nung load sa kalsada. Kasi kailangan natin i-distinguish, ano? Hindi ibig sabihin na wala na yung sa kalsada, wala na yung basura sa loob ng bahay. Natutuwa lang ako sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila, yung una kong panawagan, hayaan yung kalawitin ko muna lahat ng basura sa kalsada, yung nagtumpok. Tapos kung kaya pa na stay yung basura nila sa loob ng bahay, antabayanan yung truck. So some did and heeded the call of the city. But again, tomorrow, we're gonna face another about 2,500 metric tons. And with regard to the past and existing one, nasa 60% na nung problema na re-resolve. We will continue. Hindi pa nakakapagpahinga yung ating mga taga-DPS at engineering. We will not stop. And thanks to Lionel on the first day, and thanks to everyone who participated and helped keep the city clean and healthy. Hopefully, ma-achieve natin yan in the coming days. Masasunog siya. Anong gagawin ng Maynila ngayon? Unang-una sunog to. Oo nga, kanina, madaling araw, nalulungkot tayo. But, siyempre, aberya yan. We will help. We went there kaninang umaga. About 7 a.m. nandoon ako. No? Pero, nagtagubilin ako na we'll do our best as soon as possible to give financial assistance. Pero chumitsa na sila kanina. Through the leadership of Director J. De La Puente ng MDSW na andun napakain na, naganda na ng makakain din sa mga darating pang oras. At hinakot na rin para yung basura. Immediately, napansin mo? Yung mga nasunog? Hinakot na. Kasi nung nandun ako, dumating si Director Kenneth Amorao. Sabi ko yung mga debris, yung mga nasunugan, naakot na. Marami-rami kagad ng nakuha. You were saying? Ayun, kasama yon. Kailan niyo po sisimulan i-implement? As we speak. Because it's an existing law. It's an existing ordinance. Isa siya ngayon, bibigyan na natin ng panahon at puso yung ordinansa. Dahil para naman, alam mo kasi, ang hindi naintindihan ng ilan, yung tao nagtrabaho 8 oras, pagod, puyat, bumiyahe na traffic 10 oras na. Matutulog na lang siya ng mahimbing, na-disturbo pa siya ng mga tambutyong maingay. It is unfair sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Mayor, last question. May mga mahalagang anunsyo yung Manila LGU magmumula sa inyo. Paano po yung Facebook page? Oo Ang nga. official Facebook page. Ng MPIO, no? Mukhang nabalitaan mo na rin, ano? Pero petty things lang naman yun. Magagamit ko pa naman yung aking page. Pagkaantabayanan nyo lang, pag may announcement, wag muna tayong aasa masyado sa ibang page. O doon na muna kunin nyo sa akin. You were saying? Of course, in line with the directive of the Chief of Police, General Torre, the same thing that the City of Manila will do through the leadership of General Guzman, that there will be police visibility, especially sa University Belt, in the likes of Espanya area and in the likes of Top Avenue. Ayan yung dalawang U-belt natin. And they've been doing that.
nag-iikot na kami ni General Guzman eh. Tapos, on top of that, there is a effort in our own little way na magkaroon ng checkpoint. Hanggat maaari, hanggat kaya, tira lang ng tira. Kung mayroong pulis sa umaga, hanggat maaari, may pulis na makikita rin sa gabi. And that's the direction. Mayor, in addition lang po dun sa question niya, kasi Sure. may direktiba si PNP chief, yung mga PCP na bakante na, di ba? Dahil gusto sa kalsada. Anong tawag yun? Sektoral na ngayon. Opo, ano po yun? Wala po pa tayong plano na magsumulat sa kanya na may balik kahit na dalawang pagkabati lang. Hindi. Ang gawin natin, ang tingin ko, kung may bagong programa, may bagong polisiya, sumunod muna tayo. Then we report if it is effective or not. Then we suggest if it is not. Now, if it is effective, then we escalate. But for the meantime, so not to confuse and mix yung actions ng pamahalaan, kung yun ang direktiba sa ating mga kapulisyan, we will follow the same. Tingnan natin, baka mas alam nila eh. Unang-una, sila naman ang talagang espesyalista dyan. Kaya lamang, modesty aside, no? I grew up in Manila eh. No? Alam ko kung nasaan ang mga Tolonges. Kaya ako naman, yung aking experience, sinishare ko naman sa mga lespo natin. So yung tweak, konting-konti lang. But as a general principle, we follow the national policy. Para hindi na makonfuse sa mga lespo kung sino susundin ba nila o ano. Tayo'y nakikisama, tutugon, makikisa. We will in-sync our action with regard to the peace and order situation. And the uniqueness of it in the city of Manila, meron lang tayong ibang mga extra steps na gagawin para mapanatiling mapanatag ang pamumuhay at mga dumarako sa lungsod ng Maynila. Mayor, yung sa Wala Facebook namang page mga po. balitang may mga bad eggs dito sa MPD. Meron na silang nakalawit nung isang araw eh. Ayun sa... Tapos ngayon, ang niregalo sa akin ng MPD, based doon sa sinasabi ko, pagka ginawa nyo krimen dito, dito kayo nagtago. Number 1 regional most wanted, nakakalawit ng Manila Police District. Number 1 regional, nakakalawit ng Manila Police District. So, ayan na yun. Umpisa na. Kaya, andyan kanina. Basta masaya ako para sa kanila. Masaya ako para sa tao sa lungsod ng Maynila. Masaya ako para sa tao na dadako sa Maynila if these things will continue. Yun lang may akin dyan. Yan ang take ko dyan. Tao muna, mamamayan muna ang mahalaga. Okay. Last na. Sure, kahit dalawa pa. Ang maging parusa dun sa mga lalabag sa curfew. Ay, hindi. Yung patutupad natin yung ordinansa. Baka mag-calisthenics na naman yung mga bata. Basta, it's, you know, the concept of implementing it is to care. Hindi punitive ang, in as much as I can. It's more on bilang magulang, gusto mo lang magkaroon ng ekstrang magulang yung mga bata na pagmalasakitan sila para sa kaligtasan din nila, para sa kapakanan nila. That is the city government of Manila. Yun ang mas gusto kong approach. Pero yung mga makukulit, baka gustong sumikat, bahala na ang bata sa inyo. We will do what we need to do. Pero it's more on pagiging ama sa mga minor de edad ang magiging concept of implementation. Sorry, last na. Yung curfew... Sabi ko na, dadalawa ka eh. Effective na rin yung tonight. Sorry, last na. Effective na rin tonight. So, effective na yun. Kasi nagsimula, I think the queue will start when the moment I said it in my inaugural speech. That is the queue. I hope, ha? Okay, thank you.